Sa huling bahagi ng dekada 80, sa isang pista na layunin na pagsamahin ang mga Amerikano at Germany, na nagtapos ang isang air show sa isang nakakatakot na trahedya ng magbanggaan ng 3 military aircraft jets habang nagtatanghal sa kanilang palabas. Sa loob ng mga ilang segundo, bumagsak ang mga eroplano, at isa sa kanila ay sumemplang patungo sa libu-libong manonood. Ang kontrobersyal na air show ay nagdulot na ng pagkamatay ng mahigit na 70 na katao at maraming sugatan. Pagkatapos ng trahedya, maraming kritisismo ang umusbong, hindi lamang tungkol sa aksidente, kundi pati na rin sa pamamahala ng rescue at evacuation operation na sumunod. Ano nga ba ang nangyari noong araw na yon? Pag-usapan natin ang trahedyang kilala bilang Ramstein Air Show Disaster. Sa mga huling bahagi ng dekada 80, nahahati ang mundo sa pagitan ng NATO sa kanluran at ng Warpact na binuo ng Soviet. Ang Germany ay nahati rin, kung saan sumali ang East Germany sa Warpact at ang West Germany naman ay sumali sa NATO. Dahil dito, maraming sundalo mula sa iba't ibang bansa ng NATO ang nakabase sa West Germany, kabilang na ang mga British, French, Italian, at Amerikano. Ang Ramstein Air Base, na matatagpuan sa Ramstein-Miesenbach, ay isa sa pinakamalaking US Air Force bases sa labas ng Estados Unidos. Maaring ituring itong kontrobersyal dahil maraming Germany ang ayaw ng US Air Base malapit sa kanilang lugar. Upang mapanatili ang kapayapaan, nagsasagawa ng taunang pista sa airbase na naglalayong pagsamahin ang mga Amerikano at Alemanya. Ang pista ay isinagawa sa pamamagitan ng isang kahanga-hangang air show na naglalayong lumapit sa isa't isa ang dalawang kultura. Ang unang palabas ay noong 1950s, at sa paglipas ng panahon, libu-libong manonood na ang dumadayo para mapanood ang air show. Ang pangyayaring ito ay naganap noong August 28, 1988. Ang panahon ay mainit at maliwanag, at higit sa 300,000 na katao ang dumalo upang manood ng palabas. Karamihan sa kanila ay mga Alemanya at Amerikano, ngunit marami rin mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang unang bahagi ng araw ay sumunod sa plano, kung saan naglakad ang mga bisita sa paligid ng airbase upang makita ang mga nakadisplay na eroplano. Kasama dito ang mga Royal Air Force Harriers, ang kilalang B-52 bomber, isang T-33 jet trainer, at marami pang iba. Nagsimula ang flight display ng 12:30 ng tanghali, at nagtuloy-tuloy ng maayos hanggang sa 3:40 ng hapon. Ang huling team ang nagtangkang mag-perform ng kanilang kilalang Pierced Heart Formation upang tapusin ang palabas. Ang team na ito ay walang iba kundi ang Italian Tricolored Arrows, o mas kilala sa Italia bilang Frex Tricolori. Sila ang pinakamalaking aerobatic display team sa mundo at kinikilala sa kanilang kahanga-hangang dynamic performances. Noong 1980s, isa sa pinakaimpresibong act ng team ay ang Paced Heart. Ang Paced Heart Maneuver ay kinabibilangan ng isang formation ng eroplano na papalapit sa isa't isa habang lumilipad. Ang isang eroplano na nasa gitna ay bumubukas at lumiliko. Lumilikha ng isang hugis-puso na pagbukas, kaya't tinatawag itong Pierced Heart. Ang trick na ito ay kinasasangkutan ng 10 tao, na nahahati sa mga grupo ng 4 at 5. Pagkatapos, ang isang solo flyer ay bibitaw. Sa pagkakataong ito, ang grupo ay gumamit ng Air Makshi MB339, isang fighter jet na ginawa noong 1978. Bagamat isang masalimuot na maneuver, ang mga piloto ay may karanasan at nakagawa na nito. Maraming beses nang naganap ang nakaraang kaganapan, ngunit hindi nangangahulugan na hindi na ito nasalubong ng pambabatikos bago pa man ito maganap. Marami ang nagpahayag ng kanilang pangamba, na nagsasabing ang trick ay dapat nang ipagbawal. Gayunpaman, nagtulungan ang grupo at nahati sa 2 pangkat ng 4 at 5 miyembro, habang ang solong eroplanong may apoy ay dumadaan sa gitna. Si Ivo Nelli ang solo pilot na nagmamaneho ng eroplano na tinatawag na Pony 10. Siya ay may karanasan sa larangan, na may mahigit na 4,000 na oras ng pakikipaglaban, at tuwang-tuwa sa pagtatanghal para sa madla. Ngunit sa araw na iyon, napaghiwa-hiwalay ng masyado si Nelli at mababa ang kanyang lipad. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Nelli ay sumalaksak sa cockpit ng pangunahing eroplano na kilala bilang Pony 1, na inimaneho ni Mario Nidini. Ito ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa Pony 1 at bumangga ito sa isa pang eroplano na kilala bilang Pony 2, na inimaneho ni Giorgio Alisio.
Ang unang aksidente ay agad na pumatay kay Narelli, at sa himpapawid, namatay si Giorgio sa epekto ng aksidente. Ngunit nagawa niya itong mag-eject mula sa kanyang eroplano. Ang mga manonood ay tanging makapanood na lamang ng may kakaibang takot. Ang eroplanong ni Narelli ay ngayon ay bumubulusok patungo sa lupa malapit sa kinaroroonan ng mga manonood. Sa pag-angkat nito sa lupa, ang eroplano na ngayon ay may isang malaking bumubulusok na apoy ay papunta sa runway patungo sa mga manonood. Marami sa kanila ang wala ng oras para umalis or tumakbo at agad na kinasawi ng mga tao. Ang langit ay napuno ng apoy at ang katawang ng eroplano, na kumakalat sa crowd na ngayon ay nawasak palayo sa pook ng karambola. Isang miyembro ng audience ang nagsabi, noong lumipad ang mga Italyano, ang kanilang mga puso ay tumagos. Tinuro ko lang kay Carmen, ngunit hindi na niya napanood ng buo. Nakita ko ang apoy at kumakalat. Itong hanggang ang isa sa mga eroplano ay lumipad diretsyo sa amin. Doon ko naisip ang panganib. Hindi na ito isang palabas. Sumigaw ako na tumakbo, ngunit si Carmen ay tinitigan lang ako ng malaki. Parang sinasabi niya, wala ng oras. Tanging dala niya ang isang hawak-hawak na labi habang tinamaan siya ng isang kahoy na piraso sa kanyang ulo na umurong ng hindi natural. Iyon ang huli kong nakita sa kanya. Ang eroplano ay patuloy na sumisira sa lahat ng naroroon at maaaring pumatay ng marami pa kung hindi ito tumama sa isang nakaparadang truck na itinigil ito sa kanyang daan. Ang natirang 7 na mga eroplano na ligtas ay mabilis na lumanding malapit sa lugar. Sa paglipas ng oras, kinailangang simulan ang misyon ng rescue. Ngunit ilan lamang ang mga medikal na pagsasanay na German forces sa lugar na nag-alaga sa mga sugatan. Gayunpaman, iba ang naging diskarte ng American forces, na mula noon ay masigla ng binatikos. Hinakot ng mga sundalo ng Amerika ang mga sugatan sa mga truck at bus upang ipadala sila sa mga malapit na ospital sa halip na sila'y tratuhin sa airbase. Ipinuna ito ng marami. Anilay ang agarang pagsusuri sa pinsala at unang tulong sa lugar ay maaaring nagligtas ng mas maraming buhay. Ito ay nagdulot ng pagkakaroon ng delay sa pagdala ng mga biktima sa mga ospital. Ang tanging rescue helicopter ay nasira sa karambola. Hindi rin hinayaan ng US military na makapasok agad ang mga German ambulansya sa airbase dahil ang pangyayari ay nangyari sa isang American base. Ayon sa isang doktor na German, nakakatagpo kami ng iba't ibang uri ng mga mabigat na nasusunog at lubos na sugatan na lubos na hindi tinutugma. 70 katao ang namatay mula sa karambola o habang naghihintay ng tulong. 31 sa kanila ay namatay agad sa epekto ng karambola, kung saan 28 sa kanila ay tinamaan ng kahoy na piraso. 16 ang namatay sa ospital. Sa isang trahedya sa isang airbase, maraming buhay ang nawala at naiwang sugatan matapos sumabog ang isang eroplano. Sa kabila ng paghihintay sa rescue, marami rin ang nasaktan. Ang pagkabigo ng rescue mission ng US military ay itinuturong dahilan ng marami sa mataas na bilang ng mga namatay. Ayon sa isang doktor, patuloy silang naghahanap ng mga nasunog na pasyente na biglang kinuha ng mga Amerikano at ini-evacuate na walang lunas. Matapos ang pag-evacuate ng mga nasugatan, isang investigasyon ang isinagawa. Agad itong nagsara dahil sa kakaibang dami ng video at larawan mula sa mga saksi noong araw ng aksidente. Ang aircraft, na solo pilot, ay lumapag ng mababa at naaksidente dahil sa kanyang mabilis. Dahil sa hindi niya pagkakaroon ng kakayahan na ituwid ito, bumangga ito sa unang eroplano, na nagdulot ng sunod-sunod na aksidente. Ang pangunahing eroplano ay nagbunga sa helicopter ng rescue, habang ang isa pang eroplano ay naglanding sa runway. Ang eroplano ni Nerchurelli ay nawala sa kontrol at bumangga sa audience. Sa madaling salita, isang pagkakamali ng piloto ang nagdulot ng trahedyang ito. Bagamat ang mga piloto ay bahagi ng pinakamahusay sa Italian military, may mga pagkakataon pa rin na maaaring mangyari ang hindi inaasahan, tulad ng nangyari sa Ramstein. Sa kabila ng sinabi ng US military na maayos ang kanilang rescue mission, lumitaw na hindi ito ang kaso. Ang mga rescuers ay nawalan ng tamang direksyon at kagamitan upang matulungan ang mga sugatan, na nagresulta sa karagdagang pagkamatay. Gayunpaman, mahalaga pa rin na malaman na ang karamihan sa mga rescuers ay ginawa ang lahat para sa mga biktima at marami ang nakaligtas dahil dito. Nagkaroon ng mga protesta matapos ang trahedya.
Ngunit dahil sa ugnayan ng bansa sa NATO, tila limitado ang naging aksyon. Ang mga nabuhay ay inilipat sa mahigit na 40 na ospital sa buong Germany. Ngunit may ilan na hindi na nakabangon mula sa kanilang mga sugat. Marami sa kanila ang hindi pa rin nagkukwento tungkol sa nangyari at labis na nagdusa sa post-traumatic stress disorder. Pagkatapos ng insidente, isang bato ng alaala ay itinayo sa loob ng airbase, ngunit hindi ito na-access ng publiko, na ikinadismaya ng mga pamilya ng mga biktima. Matagal na ipinaglaban ng mga pamilya ang isang bagong pook ng alaala, na sa wakas ay naaprubahan noong 1994. Matatagpuan ito sa labas ng airbase at bukas sa publiko. Naway magtagumpay ang lahat ng mga yumaw at asahan natin na makabangon ng buo ang mga nabuhay mula sa trahedya na ito. Maraming salamat sa panonood.